NTA or National Tax Allotment, nag-increase karon konti. Actually, last year, from 2020 to 2023, nag-decrease na og 84 million due to Mandanas ruling. Kasi alam mo nga Mandanas, that is 3 years backward. Amo tong dividend share nato, say 2023, ubasin tag share nato 2020. And during the time 2020 mo at the height pa og pandemic. So wala kay dakong economic transaction ang atong tibok Pilipinas. So ang gibasehan niya sa preparation niya karon sa budget karon nga tuig. Yeah, nag-increase na og 34 million, no? From 500 million to ang atong NTA. So nag siya og more or less 534 million. Og na atay projected nga local income nga more or less mga 200 million. So sa mga priority project na niya. Of course, ongoing nga itong mga project, like specifically kanang atong Puno Hospital. We have fund diha og through supplemental budget, no? Priority nato, we allotted actually ang request sa atong medical team diha for the whole year is 40 million. Aside sa atong approved budget last year nga EIP na pundo karon intended sa hospital. So aside ana, nag-request pa og another 40 million na atong medical team to prioritize para magkaroon daw license to operate this coming the most is March. So kanang general general hospital libre na miya? Yeah, kanang sa ward section nato dira we have 40 beds capacity. That is no balance bidding na hospital. But hopefully natay propose diyang additional 60 beds for our private wing. Nga murag hospital ka po na siya diha within the Colombo Hospital. Pero murag manage siya privately nga nanay bayad. Payward kibali. Siya. So katong mga potential nato nga murag above average ng mga residents of Colombo instead of magpa-admit dito sa mga private hospital. Ready naman natong hopefully nga facility dira nga private wing. Hopefully nga bigyan na ng priority nga hopefully nga di sila magpa-admit. So karon sir, OPD sa siya. So ang admission by March na admission. By 1st of April. April. Kasi ang di ay sa atong Department of Health, ang pag-process sa license to operate is every first quarter lang of the year. So we cannot go beyond the first quarter. Then right after, kung hindi ta ma-qualify, by the next year na po. That's why that was last Friday, pre-inspection ang DOH Region 12 to conduct inspection kung ano pang mga kulang-kulang dito. While nato isa lang atong application for license to operate. So staffing Mayor, doctor, nurses, medtech, etc. Yeah, natay na-hired ng almost 18 plantilla position from Chief of Hospital, Chief Administration, Chief of Nurse, Pharmacist, Radtech, o guban pa, dagan pa. O aside na, we will hire another 165 job orders. Ayun. With special skills. May mga utility, may mga nurses gyapon, natay mga medtech, siya mga nagkalain-lain ng mga medical profession nga itong i-hire. For a while, that is GO. So Mayor, that's the requirement of the DOH before tamatagahan ng license to operate. Yeah. Mayor, na-appreciate na mo, nag-agi may panahon sa gabi, ihayag na kay atong highway. In which, mauna ni ang imuhang priority o project nga gi-implement. Yes, I'm very thankful din sa atong mga national project. Of course, ang DPWH sa June 12, no? Nga nagkaroon tag Center Island. That is 6 kilometer road, no? With solar light in place, no? And of course, with landscaping. Mapansin niyo na may mga bougainvillea dira na tanong. And aside na, we have also existing street lights. Yeah. So para makita mo naging redundant. Pero some of that street lights itanggalo nato na siya para malabay nato sa mga barangays nato, Gawin Corodal proper,
Para mahayag po. Kusing palkan para mahayag man. Yeah. Murag sobrang kahayag po. Pati hayag Lang, yun. Mayor, good news karong adlaw with RBC official with Chairman Vincent Palma. Nagpirmahanay na mo og mawa ba? Yeah. Date of sale. Date of sale, date of sale. Oh. Sa pila gito ka hektarya para sa housing project? Yeah. That's 10 hectares of land nga gipalit nato sa RBC, intended for the purpose of sa atong housing program. Okay. As our commitment during election pa. So kana siya ang atong mga potential beneficiaries, atong mga vulnerable nga nakatira sa informal settlers, sa mga creek o daghan pa o sa mga farm road nga right now ongoing ang pa-apply nato sa mga potential beneficiaries. So pinaka potential beneficiaries tanan sir? Actually ang total target nato including ang Derby Nation o ang LGU nasa more or less mga 1,755 beneficiaries. So sabot number of units na siya sa balay Number pod. of units. And currently, ang atong ordinance na subsidized 50% is na nasa committee level Okay. under the chairmanship of Councilor Alex Salada. So PhilHealth pag-ibig ni siya funded. Yeah, there's pag-ibig funded and iti-take out na siya. Hindi pag-ibig. Sa kanang mga 12,000 below earners monthly. So pila total cost for the LGU nga gipalit ninyo sa RBC ani Mayor? That's equivalent to 65 million ang 10 hectares of land. And that 10 hectares, ang ma-maximize na to initially nga ma-utilize is only 8 hectares. So we have another 2 hectares vacant for the purpose of our another purpose program of the Good President PBBM para ma-address ang housing gap. This is a mid-rise, no? Four-story residential building, and I think it's equivalent to 5 4-story residential building. Nga natin yung mga number of units, more or less mga 960. Nga pwede maka-avail diya. With zero cost to the beneficiaries? No, this is amortization. Amortization yapon. Kasi hindi na maka-afford ang LGU given ang atong makaya na subsidize for now is only katong una natong commitment. Tung luna Mayor, asa nga luna, asa nga purok na sa barangay? Diring sa banda sa may unahan sa may banda barangay Canary, no? Purok Pulutana. Asa pulot. In front of kumadungog ninyo ang Dolphin Agro. Napita. Dol po na sa Dol Gawad Pag-ibig. It is also housing program by Dol Philippines. Nga more or less nasa 136 units. Adjacent agad siya. Tapat agad sila. Okay. Sir, how about sa katong terminal nga gitukod sa previous administration ba? Atud karon murag mo lagi na gamit or mahimong white elephant o sabay plano sa administration ni Mayor Jojo Palencia? For now, nagaplano ta na nga parang maging bagsakan center, no? O bagsakan. I mean, atong mga farmers o mga to sa mga livestock. Okay. Nga murag diya na siya. Pero ako nag-doubt na po ko diha kay nga naman. That was first proposal. Nag-doubt na po ko diha kay siyempre diya man atong hospital. So murag hindi siya maka-deliver og mayo dira nga environment kung diha. So hopefully pag-isipan pa nato no na ma-maximize nato siya nga facility. Kasi kung ako magtanaw na hindi pa siya ready nga diha nga atong terminal. Dili pa. But for now, speaking of terminal, we allotted 13 million pesos para diri sa atong existing terminal, a canopy, no, both sides, from bound Pulumulok to Jensan and bound Pulumulok to Marbel. So both sides na siya, in front of Penbank and saka in front of Watson. Okay. With landscaping on the ground and another quality comfort room. Kung nasa daghang maka-benefits ana ang atong mga diri sa Plaza and Park, sa atong municipal health office o even ang churches o mga schools. Yeah. So nanay budget na for 2024. Mayor? Yeah, we have budget for that, 13 million. 13 million. For implementation na siya kibali. Yeah, for procurement. Okay. Mayor, palay na ko pangutanan. Katong mga pagpungko nimo, ubay-ibag itong shooting incident na kadto. Kamusta ang atong prison order situation?
Yes, as very obvious as you observed, mga media friends na to, since after nga gipusil si former councilor Rayulat Balili, that was March of March 17, if I'm not mistaken, March 17 of 2023, no? Since then wala na yung shooting incident diri sa urban barangays of Pulumulok. There are some maybe sa atong mga rural barangays, but that is for me that is a isolated case. Unlike before na kamo as media Yes, friends yes. na to, halos every week na lang o every 2 weeks may patay sa Pulumulok. Correct. So I'm very thankful din sa atong constituents, of course, sa atong mga men in uniform, no, na they are helping, no, to para ano na to ang capside or peace and order sa lungsod sa Pilipinas. Pila yung intelligence fund na mo mayor for 2024? Despite nag-increase konti ang atong national tax allocation, same gyapon, 10 million gyapon atong Million. confidential fund or intelligence fund. So, mensahe ko mo sa So of course, akong mensahe sa atong mga katawan sa Pulumulok na always be vigilant, no? Then support ang administration kasi kami as mga elected officials nga gi-entrust ninyo sa inyong boto, kami gid na ning kamot pod nga i-deliver ang maayong social services o development sa lungsod sa Pulumulok.